Walong barko ng China mga tol na nakapalibot sa Bajo de Masinloc, walang nagawa. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto nga mga kapatid, eroplano ng PCG nakalapit pa rin sa Bajo de Masinloc sa kabila ng paulit-ulit na radio challenge sa atin ng mga barko ng China. Ito'y balita mula rito sa PTV Philippines. So samahan ninyo ako mga kapatid, sabay-sabay natin tong panoorin. Ako'y magbibigay lamang ng reaksyon at komentaryo. Pwede rin kayong magbigay ng sarili ninyong komentaryo sa comment section sa ibaba. Pero bago natin to simulan, mangyari munang baka bago ka pa lamang dito, ngayon ka pa lamang nakabisita sa ating YouTube channel, pwede bang pakiclick mo yung subscribe button sa ibaba at syempre huwag mo rin kalimutan i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka next time na magsasagawa ulit tayo ng panibagong reaction video sa mga maiinit na balitang nagaganap dito sa West Philippine Sea. At kung ikaw naman ay dito nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 159,000 na po tayo mga kapatid. Almost 160 na mga kapatid. Konting daan na lang, Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 8 barko ng China ang nasa bisinidad ng Scarborough Shoal base sa aerial patrol ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Bukod dyan, namataan rin ang paglalayag ng isang barko ng US Navy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sumalubong kaagad sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng umaga ang radio challenge mula sa PLA Navy warship na may bow number 553, 50 nautical miles pa lamang mula sa Zambales. Habang patungong Bajo de Masinloc, nakita ang isa pang warship ng PLA Navy na may bow number 162. Paulit-ulit pa ang radio challenges na sinasagot naman ng mga piloto ng PCG. Ayan mga tol 50 nautical miles mula sa Zambales mga tol, may namataan ng warship ng China. Warship mga tol barkong pandigma, PLA Navy warship to mga tol. Habang papalapit naman ang ating eroplano, etong MDA, ibig sabihin Maritime Domain Awareness Flight, nire-radio challenge tayo ng paulit-ulit nitong another warship ulit mga tol. Biruin mo nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol, may mga warship, panggera mga tol. Nire-radio challenge ang ating eroplano. Well, syempre, yung ating mga piloto naman ay sumasagot. At ipinapaliwanag sa kanila ng buong linaw, ewan ko lang kung malinaw sa kanila, na etong ginagawa natin mga tol ay naaayon sa batas dahil tayo'y nasa loob ng ating exclusive economic zone. Doon pa lang sa salitang exclusive diba? Exclusive, para sa atin lang yan. Kaya kung ikaw Pilipino at napapanood mo tong ganitong mga bagay mga tol, walang dahilan diba? Para ipagtanggol mo sila. Diba? Walang dahilan para mawalan ka ng pakialam sa ginagawa natin mga tol kasi exclusive nga sa atin to Atin lang dapat yan. Dapat mga kapatid, sama-sama tayo nagkakaisa para ipaglaban, igiit itong ating karapatan. Tuloy natin. In accordance with Republic Act 12064. Eto, basahin na lang natin since mahina naman yung audio. Sabi ng PCG pilot, in accordance with Republic Act 12064, the Philippines Maritime Zones Act, eto'y batas na napirmahan. The United Nations Convention on the Law of the Sea, which you are party. Ibig sabihin mga kapatid, kasama sila, partido sila mga tol, pumirma din sila doon sa UN Convention on the Law of the Sea. And the 2016 Arbitral Award, biruin mo, 3 na tong binabanggit
Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is pumirma din ng China, o tapos 2016 Arbitral Award. Tatlo na yan binabanggit mga tol, nililinaw dito sa mga barko ng China na wala silang karapatan dito sa ating exclusive economic zone. Kaya tigil-tigilan nila yung pagpapalaya sa atin. Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to... Ito, you do not possess. Wala kayong kahit anong legal authority to operate within the Philippines exclusive economic zone. Ano? Wala kayong kahit anong pinanghahawakang legal na otoridad para magsagawa, mga kapatid, ng kung anumang aktibidad ang ginagawa nila within sa ating exclusive economic zone. O so sabi ng piloto, you are directed to depart immediately. Well, asa naman tayong aalis sila, di ba? Pero eto mga kapatid ay sagot sa kanilang mga radio challenge dahil nga pinipigilan nila tayo eh. Di ba? Tinataboy nila tayo mga tol sa sarili nating EEZ. Kung ikaw Pilipino at baliwala sa iyo tong mga ganitong bagay, naku po. Operating the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Kahit tuloy-tuloy ang radio challenge ng China ay nakalamit pa rin itong Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Yan ay para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 3 barko ng China Coast Guard ang namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Isa rito ay malapit sa entrada ng Bahura. Naroon din ang isang replenishment ship ng Chinese Navy. It is worth noting that the PLA Navy 885, which is a replenishment or a logistic support vessel, has been there based on our observation for almost 2 months already. At ito rin yung PLA Navy na nakita nyo na pinakamalapit sa loob ng shoal. No? Only at a distance of 2.2 nautical miles south of Bajo de Masinloc. Muling bumalik ang presensya ng Chinese Maritime Militia na mayroong 2 barko. For so many months, simula nung pumangit ang panahon dito sa Pilipinas, this is only the first time that we have monitored the Chinese Maritime Militia. Alam naman natin how the Chinese government are making use of the Chinese Maritime Militia vessels, not just in BDM but even in Pag-asa case and different parts of the Kalayaan Island Group. No? Ano lang yun yung mga militia vessels, tanim nila yun mga tol. Pagpapadami lang ng presensya nila. Yung mga militia vessels supposedly dapat mga fishing vessels. Pero hindi mga tol Sa mga sundalo din nila yun Din ang isang Pag-asa case and different parts of the Kalayaan Island Group. No? Sumulpot din ang isang Chinese naval helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nananatili naman ang 2 boya sa loob at labas ng lagoon na unang nakita noong Oktubre. Ayon sa PCG, ipinagpapatuloy ang regular na pagpapatrolya sa lahat ng bahagi ng West Philippine Sea. We need to continuously monitor the illegal activities of the People's Republic of China. With or without the significant changes ng behavior ng China, mahalagang gawin natin ito dahil obligasyon natin to para sa mga Pilipino. Samantala, tama, kaya nga maritime domain awareness para di ba unang-una awareness. Di ba para malaman natin kung anong nagaganap dito. Ito, sunod. Mahalagang gawin natin ito dahil obligasyon natin to para sa mga Pilipino. Samantala, nakita rin sa MDA flight ang paglalayag ng Arleigh Burke-class destroyer ng kaalyadong US Navy mula sa West Philippine Sea. Diba? Naglalayag mga kapatid ang isang destroyer ng US. No, warship din to mga kapatid, no, pero kaalyado naman kasi yon. Kaya wala tayong dapat ipangamba doon mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa balitang ating napanood? Pwede kang magbigay ng iyong sariling komentaryo sa comment section sa ibaba. Ano ang iyong magiging comment o ano ang iyong reaksyon dito sa ginagawa ng China na pagtataboy, pagre-radio challenge dito sa ating eroplano na nagsasagawa ng legal. Ulitin ko legal na operasyon. Domain o maritime domain awareness dito sa loob ng ating EEZ. Now, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.